Ang lalaking naglakad sa buong mundo for 27 years. Oo, buong mundo. Hindi lang to sa Pilipinas na persona ng grata siya. Siya si Carl Bushby na taga-England na merong misyon na ginagawa niya for almost 27 years na. Ito ang tinatawag na Goliath Expedition kung saan ang goal niya ay makapaglakad at makapag-ikot sa buong mundo nang hindi gumagamit ng sasakyan hanggang sa makauwi nga siya. Sinimulan niya ito noong November 1, 1998 sa Chile kung saan nakadaan na nga siya sa halos 25 na mga bansa sa layong 47,000 kilometers. Naglakad siya sa mga desyertong sobrang init, sa mga kagubatan at bundok na may iba't ibang mga hayop, and syempre, sa iba't ibang mga cities din. At the same time, tinitiis nga din niya yung iba't ibang mga weather katulad nga ng sobrang init, sobrang lamig, mga bagyo, at also, mahabang kalsada kung saan mag-isa nga lang niyang nilalakad. Syempre, bukod sa nakakapagod, nakakaburyo din kasi nga, wala naman siyang kasama at kadalasan, mag-isa nga lang siya sa paglalakad. Tuwing nagpapahinga siya, kadalasan sa labas lang siya natutulog, minsan nakatent, at kung papala rin, may mga tao siyang nakikilalang nagpapatulog sa kanya sa mga bahay nila. Siyempre, magastos din pala itong misyon niya, kaya naman minsan, nagtitake nga siya ng mga trabaho para kumita nga along the way, tapos may mga mabubuting tao din na tumutulong sa kanya para nga lang magtuloy-tuloy lang yung misyon niya. Ang goal kasi ni Carl ay makaabot nga sa dulo by September 2026 sa England at kung sakaling magagawa niya ito na ang pinakamalayong nalakad ng isang tao sa buong mundo. Again, baka nalilito kayo, mundo yung iniikot ni Carl, hindi mga bansa. And so basically, iniikot nga niya yung gitna ba ng mundo hanggang makauwi nga siya. Sobrang tagal na nga itong ginagawa ni Carl, sobrang dami na nga niyang napuntahan na karamihan nga mga delikado at sobrang mahirap nga ding lakarin talaga. Tulad ng paglalakad niya sa Bering Strait, Patagonia, kabundukan ng Darien Gap, sa Andes, sa Central America, and also paglangoy sa Caspian Sea for 31 days. So yeah, hindi niya nilakad lahat kasi obviously may mga dagat nga siyang mga dadaanan and hindi rin naman siya anak ng Diyos para makapaglakad sa tubig, di ba? Kaya naman tuwing may dagat nga siyang madadaanan, hindi nga siya gumagamit ng bangka and instead na maglakad, nilalangoy nga ito ni Carl. Otek, ako nga sa 5 feet pa lang nahihirapan na akong lumangoy. Paano pa kaya kapag dagat, tapos halos isang buwan? Disclaimer lang, tuwing lumalangoy siya, may kasama pa din naman siya pero basically, binabantayan nga lang siya just in case of emergency pero hindi naman siya tinutulungan ng mga ito para nga mas bumili siya. Ayon kay Carl, sa pag-iikot nga daw niya sa buong mundo, hindi daw ito naging madali dahil nga marami nga siya na-experience sa mga problema, katulad nga ng mga visa problem, nagka-pandemic, syempre nauubusan nga din siya ng pera, dagdag mo pa nga yung mga masasamang panahon na nararanasan nga niya, and also, yung kalungkutan kasi most of the time, wala din naman talaga siyang kasama. Kay Carl, ginagawa niya ito para ipakita ang lakas ng human endurance and also para patunayan na kayang umusad daw ng isang tao basta't maglalakad lang ito ng maglalakad at hindi hihinto. Yun sa kanya, sa pag-iikot niya, nakakatakot man, dito daw niya nararanasan ang iba't ibang mga kabutihan sa iba't ibang mga tao mula sa iba't ibang mga kontinente. Sobrang dami na nga daw ng taong nakasalamuhan niya, marami na daw siyang alam ng mga lengguwahe, and sobrang dami daw niyang memories and experience na nakuha nga for almost 3 decades ng paglalakad. Nung malapit na nga matapos si Carl, ayon sa kanya, malaki daw yung naitulong ng journey na ito para sa kanya. Isipin mo, nagsimula siya noong 1990s na ibang-iba sa panahon ngayon, pero ang maganda rin daw dito na ipakita nito yung gustong iparating ni Carl na sobrang relevant pa nga din daw. Pwede daw na makuha nga doon sa ginagawa niya na meron talaga mga certain achievements nga sa buhay na hindi agad natin makukuha pero kung paghihirapan, pagtsatsagaan, then kakayanin mo din yun ma-achieve katulad nga ni Carl sa edad na 56 years old. As of October 2025 mula Chile noong 1998, nasa Romania na nga itong si Carl at 2,213 kilometers na nga lang siya from United Kingdom na nandoon nga yung finish line niya. Sa journey na ito, nakapagsulat pa nga ng libro itong si Carl noong 2005 na ang tawag ay Giant Steps and for sure kapag natapos na nga niya yung journey niya, magre-release din siya ng bagong libro. Tanong naman si Carl kung excited ba siyang makauwi at ang sabi nga lang ni Carl, "Getting home, I just don't know. It's weird. It's a very strange place to be and where suddenly your purpose for living will have a hard stop. I'm hoping to transition into other things as quickly as possible, keeping mind, body, and soul on the move."